pamamagitan ng ating mga panalangin. Sa banal na kasulatan, siya ang arkanghel na gumabay kay Tulampay, na karos na isang Rafael na restaurants and Laura in the past, we were blessed and ready to try. Ako tambay lang ako dito. Kaya tayo sa tayo. Mga pinipili ko kapatid sa pananampalataya, ating ipagdiwang at ipagpugay ang pagdating ng mahal na imagen ni San Rafael Arkanghel mula sa Calle Marino. Si San Rafael na ang pangalan ay nangangahulugan ang Diyos ay nagpapagaling, ay isang makapangyarihang tagapagpagulot ng pagalingan, pisikal, espiritual at moral. Siya ang arkanghel na isinuno ng Diyos upang gabayan at pagalingin si Elias. At sa parehong diwa, patuloy rin siyang ating kaagapay sa gitna ng mga pagsubok. Antonio Abad, na kilala bilang ama ng mga mongke, ay isang dakilang huwag ng pangangailangan. Ang garang na pagkakalagaan ng sarili sa Diyos. Ipinapasok ang tunay na pagkalibot sa mga mamamigong bagay upang mamuhay ng simple, pag-isa, at gusto. Si San Agustin de Hipona ay isa sa pinakadakilang ama ng simbahan at tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristiyano. Bago niya natagpuan ang liwanag ng Diyos, si San Agustin ay namuhay sa karangyaan ng mundo, puno ng pag-aalinlangan, paghahanap ng katotohanan, at paglayo sa landas ng kabanalan. Ngunit sa matiyagang panalangin ng kanyang ina, si Samapo ng Karosa, atin pong salubungin ng may tagitig na paggalang at pusong nag-uumapaw sa pananampalataya ang imahen ni San Francisco de Assis. Si San Francisco de Assis, ang Ngayon ay ating pong salubungin ng may taimtim na paggalang at pusong nag-uumapaw sa pananampalataya.
Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga. Reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite. Ayon sa kasaysayan, matapos ang isang malakas na bagyo noong taong 1667, isang misteryosong larawan ng mahal na Birhen ang natagpuan sa baybayin ng Kanyakaw sa Cavite. Ang kanyang banal na larawan ay agad inilalang tanda ng grasya at himala. Kaya't siya itinanghal at iniluklok sa isa sa 8 simbahan sa Cavite, Puerto. Dahil sa napakaraming kwento ng himala mula sa kanyang mga deboto sa paglipas ng panahon, iginawad sa kanya ang titulong Virgen de Mil Milagros o ang Birhen ng Libong Himala. Itinuturing din ang kanyang imahe bilang ang pinakamatandang pintang larawan ng mahal na Birhen Maria sa Pilipinas na may tiyak na petsa. At ito ay kinikilala ngayon bilang pambansang yamang pangkalinangan ng Pilipinas, o National Cultural Treasure of the Philippines. Ngayong gabi, sa ating sama-samang paglalakbay sa banal na prosesyon sa karangalan ng ating patron si San Antonio de Padua, naway muling mag-alab sa ating puso ang diwa ng pananampalataya, pagsisisi at pag-asa, sapagkat kasama natin ngayon ang ating ina, reyna at patrona ng buong probinsya ng Cavite, Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga. Ang mapagmulalang larawan ng ating mahal na ina ay inaagapayan ng ating mga bulim sa kristal mula sa pang-dioceses na dambana ng ating buong syudad. Kasama din po ng karosa ng mahal na ina, ang kofradiya at ang mga deboto mula po sa pang-dioceses ng dambana. Muli po, ating palakpakan ang reyna ng probinsya ng Cavite, Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga. ¡Viva la Virgen! Viva! ¡Viva la Reina de Cavite! Viva! ¡Viva la Luz de Pilipinas! Viva! Sakay sa karosa ko. Usap ito. Hindi ko maintindihan. Nakain yung mic. Dada. Mga minamahal na kapatid, mga deboto at mga panauhin, ating pong salubungin ng buong paggalang at taus-pusong pananampalataya ang imahe ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua.
Si San Antonio de Padua, ang kilalang patron ng mga nawawala, tagapamagitan ng mga himala, at mapagkalingang tagapagtanggol ng mga dukha. Si San Antonio ay isang dakilang monghe at mangangaral noong ika-13 siglo. Inialay niya ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, sa pamamagitan ng matalinong pangangaral ng salita ng Diyos at ng mga himalang naging bukal ng pag-asa para sa marami. Bilang patron ng mga nawawala, siya ang ating tinatawag sa panahon ng ating kawalan, kung tayo'y naghahanap hindi lamang ng nawalang bagay, kundi ng direksyon, layunin at liwanag sa gitna ng dilim. Sa kanyang halimbawa, tayo rin naway maging tapat sa Diyos, mapagpakumbaba at mapagmalasakit sa kapwa. Ngayong dumaraan sa ating piling ang kanyang mahal na imahen, ialay natin ang ating mga panalangin, pasasalamat at mga kahilingan. Hiningin natin ang kanyang malampakalangit na gabay sa ating araw-araw na paglalakbay sa pananampalataya. Mga kapatid, San Antonio de Padua, Panalangin mo kami.